Ika-4 na nakatatandang kapatid. Talagang pinagalit mo si Master noon. Tumahimik ka. Si Ming Sheren, galit na galit, nagpakawala ng isang dagandong na direktang tumama kay Siwia. Humalaklak si Siwia habang ang kanyang katawan ay kusang bumagsak sa lupa. Nagpapahayag lamang ako ng mga katotohanan. Sana'y mapatawad mo ako, nakatatandang kapatid. Tumalikod si Ming Sheren at bumuntong hininga. Nagbabago ang panahon. Hindi ka isa sa amin. Paano mo mauunawaan ang nangyayari sa loob ng bundok? Si Siwia, naghihirap tumayo, sumagot, gayon din naman, hindi ka namin. Paano mo mauunawaan ang aming nararamdaman? Nagdadahilan ka pa rin. Nagpakawala ng lakas si Ming Sheren sa kanyang kamay. At inihagis siya palabas. Bumagsak si Siwia sa pinto at nahulog sa patio. Ding! Para sa pagpaparusa kay Siwia. Nakakuha ng 200 puntos na merito. Si Lasho, nagpapahinga, itinaas ang kanyang talukap ng mata sa tunog ng abiso. At pagkatapos ay bumalik, natulog muli, lumabas si Ming Sheren sa bahay. Kung ano ang itinanam ay siyang aanihin. Sino ang nagselyo ng iyong paglilinang na kahit ikaw ay hindi mo ito mababawi? Walang sinabi si Siwia. Sa halip ay pinahid ang dugo sa sulok ng kanyang bibig. At tumingin sa labas. Nang makita ito, bahagyang tumawa si Ming Sheren. Huwag mong asahan na ililigtas ka ng iyong mga tao. Nagpa-practice ako rito nitong mga nakaraang araw. Marahil ay natakot ko na sila. Walang imek si Siwia. Biglang napagtanto na ang ika-4 na. Nakatatandang kapatid na ito ay mas matalino kaysa sa kanyang inaakala. Ika-4 na nakatatandang kapatid, bakit hindi ka sumali sa Darknet? Ikaw ang pumalit bilang pinuno. At malugod kitang tutulungan. Walang lunas. Dahil wala si Master dito. Tuturuan kita ng leksyon sa kanyang ngalan. Pagkatapos ay itinaas ni Ming Sheren ang kanyang kamay. At nagpakawala ng isang malakas na enerhiya. Direktang gamulong patungo sa dibdib ni Siwia. Nang malapit na itong tumama. Sa isang kalabog, isa pang mas mabilis na malakas na enerhiya ang pumagitna sa harap niya. Naguguluhang ibinaling ni Ming Sheren ang kanyang ulo, upang makita ang isang babaeng nakasuot ng lila na biglang lumitaw sa likod ni Siwia. Ako si Bai Yuking mula sa White Tiger Hall ng Underworld Sect. Ikinagagalak kitang makilala, Mr. Forth. Nang marinig ang mga salitang Underworld Sect, kinakabahang tumingin si Ming Sheren sa paligid. Bahagyang ngumiti si Bai Yuking. Mr. Forth, kailangan kong magpanik. Abala ang pinuno ng sekta. At hindi pa dumarating. Bumuntong hininga si Ming Sheren ng may ginhawa. Biro lang. Akala mo matatakot ako sa kanya. Mr. Forth, may narinig akong ingay dito kanina. Paulit-ulit na nagbilin ang pinuno ng sekta na huwag makialam sa pribadong gawain ng isang ginoo. Gayunpaman, nagbilin din ang pinuno ng sekta na tiyakin ko ang kaligtasan ni Mr. Seventh. Bakit kailangang maging agresibo si Mr. Forth? Pinahihirapan mo si Mr. Seventh. Ayaw makipagtalo ni Ming Sheren sa kanya. Kung ako ang pinuno ng iyong sekta, ang unang taong papatayin ko ay ang isang tulad mo na hindi sumusunod sa utos. Nanahimik si Bai Yuking sa mga salitang ito. At pagkatapos ay tumayo si Kuya. Bakit ka magagalit? Ika-4 na nakatatandang kapatid. Kahit patayin mo ako, hindi nito malulutas ang problema. Hindi ba? Umiling si Ming Sheren. Ang problema ko ay puksain ka. Nang marinig ito, nanahimik din si Kuya. Tiningnan niya ang kanyang ika-4 na nakatatandang kapatid na parang tinitingnan niya ang isang estranghero. Hindi niya alam kung bakit nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanya. Lalo na't ang dating Ming Sheren ay may katulad na mga saloobin sa kanila sa Evil Sky Pavilion. Pagkatapos ng ilang sandaling pagmumuni-muni, binuksan ni Kuya ang kanyang kamiseta upang ibunyag ang isang pulang-pulang karakter sa kanyang dibdib. Mukhang nakadikit ito sa kanyang balat, at napakaaninag, isang body-binding god spell. Labis na nagulat si Ming Sheren nang makita ito, noong siya ay nasa Evil Sky Pavilion. Malawakan niyang pinag-aralan ang mga teksto ng kanlurang pavilion upang mapahusay ang kanyang paglilinang. At alam niya na ang body-binding god spell ay isang napakalakas na paraan ng pagpigil. Ika-4 na nakatatandang kapatid, alam mo ba kung sino ang nasa likod nito?
Nang marinig ang tanong ni Kuya, umiling si Ming Shiren. Hindi ko nakita ng sarili kong mga mata. Paano ko malalaman? Ang sagot na ito ay lalong nagpatunay na hindi sinundan ni Ming Shiren ang lumilipad na chariot patungo sa Clarity Sect. Sa makatuwid, ang pagdating ng ika-4 na nakatatandang kapatid sa Yellow Peak Mountain ngayon ay hindi isinaayos ng Master. Sa isipang ito, labis na guminhawa si Kuya. Ang body binding god spell na ito ay tunay na ginawa mismo ng Master. Nanlaki ang mga mata ni Ming Shiren sa gulat. Master, gumagamit ng ilang kakaibang pamamaraan si Master kamakailan. Maging ito man ay Buddhist handprints o Taoist charms. Paano rin lumitaw ang isang god spell? Nagpatuloy si Kuya, nakatatandang kapatid. Hindi mo kailangang magduda, tunay itong gawa ng Master. Kapag bumalik ka sa Evil Sky Pavilion, mauunawaan mo, dahil sa god spell na ito, nawala ang lahat ng aking paglilinang. Ang mundo ng paglilinang, puno ng panganib. Maraming sekta ang gustong bamalat. At tinalo ako ni Deb. Kahit, ikaw ay nakarating sa Yellow Peak Mountain. Paano ang iba? Hindi ka ba natatakot na baka balang araw ay maging mahigpit din ang Master sa iyo? Nanlamig ang ekspresyon ni Ming Shiren. Tigilan mo ang pagtatangkang mang-engkanto sa akin gamit ang iyong matatalinong salita. Ang pag-alis sa sekta, at ang pagtataksil sa ating Master. Hindi ka takatakang patayin ka, bumalik ka sa akin upang makita ang Master. Si Kuya, nang makitang naubos na ang kanyang mga pukana, ngunit napagtanto rin na ang kanyang ika-4 na nakatatandang kapatid ay matigas ang ulo sa ganitong antas. Napagtanto na kahit ang malaking hadlang ng body binding god spell, ay hindi siya mapapapayag. Ano pa kaya ang maaaring magpabago sa isip ni Ming Shiren? Kung hindi gagana ang pangangatwiran, iba pang mga pamamaraan ang kailangan. Sa isipang ito, bahagya siyang ngumiti. Ika-4 na nakatatandang kapatid, mahalaga nga ang puwersa minsan. Ngunit ang tunay na nagpapasya sa resulta ng labanan. Hindi lamang puwersa, maaaring hindi mo masyadong madaling madala ako sa iyo. Subukan natin kung gayon. Bumulala si Ming Shiren. At isang gumugulong na sound wave ang sumugod patungo kay Kuya. Sa sandaling iyon, nakialam din si Bai Yuking. Humakbang sa harap ni Kuya, upang neutralisahin ang epekto. Pasensya na, Mr. Fourth, ngunit kailangan kong tiyakin ang kaligtasan ni Mr. Seventh. Makahulugang tiningnan siya ni Ming Shiren. Ano nga ulit ang pangalan mo? Yumukod si Bai Yuking. Ako si Bai Yuking, pinuno ng White Tiger Hall ng Underworld Sect. Kahanga-hanga ang iyong paglilinang. Bakit hindi ka sumali sa Evil Sky Pavilion? Nagpakita ng kahihiyan ang mukha ni Bai Yuking. Salamat po sa inyong mabuting alok, Mr. Fourth. Ngunit mula nang sumali ako sa Underworld Sect, hindi ko na naisip pang umalis. Bumaluktot ang bibig ni Ming Shiren sa isang mapanuyang ngiti. Habang tinitingnan si Kuya, tingnan mo siya, naiintindihan pa nga niya na hindi dapat magtaksil ang isa. Matandang 7, tingnan mo ang iyong sarili. Walang pakialam si Kuya sa kanyang panunuya. Sa loob ng maraming taon, hindi mabilang na tao ang nanuya sa kanya sa parehong paraan. Taksil, traidor sa kanyang master at mga ninuno, hindi tapat, hindi matuwid, gumagawa ng lahat ng uri ng kasamaan. Mapagmanipula, at tuso, matagal na siyang naging manhid sa mga litanya ng panlalait. Pagkatapos magsalita, pinagmasdan ni Ming Shiren si Bai Yuking ng may pagpapahalaga. Maaalala kita, yumukod si Bai Yuking. Salamat po sa inyong pangunawa. Mr. Fourth, pakiusap, bumalik na po kayo. Pakiusap, bumalik na po kayo. Tumawa si Ming Shiren. Gamit ang kanyang posisyon ay lumundag siya sa himpapawid. Binalot ng malakas na enerhiya ang kanyang katawan. Malinaw na handa na sa labanan. Tumangala si Bai Yuking kay Ming Shiren nang may kaunting pananabik. Sa kaibuturan ng kanyang puso, gusto rin niyang makasagupa ang isang disipulo ng Evil Sky Pavilion. Mula nang magsimula siya sa kanyang paglalakbay sa paglilinang, marami siyang narinig na mga alamat at kwento tungkol sa Evil Sky Pavilion. Lahat ay nag-iingat dito, lalo na ang master ng Evil Sky Pavilion. Noong huling pagkakataon na humarap ang 4 na pinuno sa lumilipad na chariot ng Evil Sky Pavilion. Hindi sila nang ahas magsalita, ngayon sa gayong magandang pagkakataon.
Paano siya hindi matutuwa? Sumulpot din sa himpapawid si Bai Yuking. Naghihintay ng may pananabik. Mr. Forth, balak mo bang lumaban? Hindi nagsalita si Ming Shuren. Ang kanyang figure ay sumugod patungo sa kanya na parang kidlat. Si Bai Yuking, hindi nang ahas magpabi, mabilis ding tumaas upang salubungin ang kanyang atake. Target ang kanyang mukha, sa isang iglap. Nagbanggaan at naghalo-halo ang kanilang malalakas na enerhiya. Lumilikha ng mga alon sa hangin. Nakatayo sa ibaba si Kuya. Tahimik, na pinapanood ang kanilang laban. Sa sandaling ito, tumakbo ang namamahala sa Yellow Peak Mountain ng may takot. Ako ang may kasalanan. Hindi ko dapat pinapasok ang lobo sa bahay. Umiling si Kuya, huwag mong sisihin ang iyong sarili. Ngayon maaari ka nang magretiro at tamasahin ang iyong natitirang mga taon. Gustong magsalita pa ang namamahala. Ngunit ikan-away ni Kuya ang kanyang kamay upang pigilan siya. Ito ang patakaran ng Darknet. Dahil sa iyong mga taon ng tapat na serbisyo, maaari mong panatilihin ang iyong dila. Hindi ng ahas tumutol ang namamahala. Bumuntong hininga, at yumukod kay Kuya. Salamat po sa inyong awa. Master, fallen po. Pagkaalis niya, lumapit ang isa pang tao kay Kuya at nagtanong. Master, mukhang pantay ang labanan ng dalawang ito. Sino ang mananalo? Ngumiti si Kuya. Si Bai Yuking ay isang 7th Leaf Master. Bagamat may Heavenly Tier weapon ang ikaapat na nakatatandang kapatid. Malamang na hindi niya ito matatalo. Nagbibigay lang ng respeto si Bai Yuking. Bagamat malakas ang mga Heavenly Tier weapon. Halos imposible ang paglampas sa gayong agwat sa paglilinang. Pagkatapos lamang niyang magsalita, biglang nagsimulang lumago ng labis ang mga nakapaligid na puno at halaman. Nang makita ito, humanga si Kuya, mukhang napagkadalubhasaan na ng ikaapat na nakatatandang kapatid ang kumpletong Bluewood technique. Master, tanggap mo na ba ito? Sa mundo ng paglilinang, maging ito man ay mga Taoist charm, Buddhist Sanskrit mantra, Demon Zen, o ang Confucian aura ng katwiran. Lahat sila ay gumagamit ng primal energy. Pinagsasama ito sa malakas na enerhiya. O ginagamit ito para sa banayad na pagpapagaling. Mga baryasayo ng parehong asensya. Gayunpaman, ang Bluewood technique ng Evil Sky Pavilion ay kakaiba sa mga sekta. Purong gumagamit ng primal energy upang itaguyod ang paglaki ng halaman. Habang inaatake ng mga baging. Si Bai Yuking mula sa lahat ng panig. Tumindi ang pananabik sa kanyang mga mata. Mr. Forth, hindi ako magpipigil. Pagkatapos ay sumigaw siya. 100 Tribulation Insight. Sa sumunod na segundo, isang 7 metrong taas na avatar ang tumayo sa langit. Isang malakas na enerhiya ang bumulwak mula sa kanya. Agad na winasak ang papalapit na mga baging habang kumakalat ito. Nagkalat ang mga baging sa langit. Si Ming Shuren. Hawak ang separation hook. Mabilis na pamwesto. Si Bai Yuking. Nang maramdaman ito, bumulwak ng primal energy. Nagpakawala ng hindi mabilang na mga sampal sa loob ng napakaikling panahon. Iwinasiwas ni Ming Shuren ang separation hook. Pabalik-balik. Winasak ang lahat ng paparating na mga sampal. Umungal si Bai Yuking. At biglang lumiit ng labis ang kanyang avatar. Mula 7 metro hanggang 1. Habang nagtitipon ang mga daloy ng malakas na enerhiya sa kanyang mga palad. Mabilis na bumubuo ng isang bilog na sumugod patungo kay Ming Shuren ng may mabangis na momentum. Paulit-ulit na umatras si Ming Shuren. Bagamat ginamit niya ang separation hook upang ilihis ang puwersa, masyadong malaki ang agwat ng kanilang mga antas. Kahit na may Heavenly Tier weapon siya, nararamdaman pa rin niyang kumukulo ang kanyang dugo, at manhid ang kanyang katawan. Kung hindi siya nakapaghanda, maaaring malubha siyang nasugatan ng atake na iyon.